we are going to wrap up or summarize the seventh dispensation. Amen. Praise God. Seventh dispensation, or the so-called rightly dividing the Word of God. Sa mga nanonood po sa Facebook Live, okay lang po ba yung sound natin? Or parang medyo ngongo po yung sound, kasi parang hindi po siya malinaw? Amen? Okay ba yung sound po natin? Or parang ngongo po siya? O sorry po kung hindi po malinaw yung audio po natin. Ayan. So, pakisabi nyo nga po, dispensation. Question, ano ang ibig sabihin sa Tagalog ng dispensation? Ano po ang dispensation? Amen. Again, hindi po ito yung first time na pag-aaralan po natin ang 7 dispensation or dispensasyon sa literal na Tagalog po nito sa Tagalog. Ano po ang dispensation? Paghahati-hati, amen, nakikinig si Sister Jean. Paghahati-hati or pagkakabaha-bahagi. Amen. Pagse-separate, okay? Pagbubukod-bukod or pagbubuklod-buklod. Yun po ang ibig sabihin po ng dispensation. At doon po nag-originate ang English term na ito na ating gagamitin for this rightly dividing the Word of God. Kaya nga po, ang tamang, ano po yung Tagalog ng right? Tama. Tama po. Rightly, tamang dividing. Ano po yung divide? Paghahati-hati ng word. Ano po yung word? Salita ng Diyos. Okay. So, ang pinaka-objective po natin ngayong linggo ay mapag-aralan po natin ang tamang, rightly, pagkabaha-bahagi ng salita ng Diyos. Amen. Kaya po natin ito ina-emphasize para po sa tuwing sasabihin po ng mga speaker na we have to rightly divide the Word of God. Naunawaan nyo kung anong ibig sabihin namin doon sa tamang pagkahati-hati ng salita ng Diyos. Amen. And I'm sure, alam po natin and memorize na natin by heart kung ano itong 7 na division or 7 pagbabaha-bahagi or pagkahati-hati ng salita ng Diyos. Amen. At yun ulit ang pag-aaralan natin. Question, bakit po ba natin dapat alam ang tamang pagbabaha-bahagi ng salita ng Diyos? Pakitanong nyo ngayong katabi nyo, bakit kailangan natin alam yung rightly division or rightly dividing the Word of God? Bakit? Para ano po? Para hindi malito. Amen. Praise God. Ano pa po? Ano sa tingin nyo? Bakit kailangan natin itong gawin or pag-aralan? Kailangan po natin mag-isip. Kasi po, pag hindi nyo po alam yung purpose or yung objective na gagawin po natin ngayon na pagbabaha-bahagi, hindi nyo po ito ma-appreciate. So again, ano po yung sa tingin nyo yung dahilan kung bakit natin dapat alam ang tamang pagbabaha-bahagi ng salita ng Diyos? Tama po yun, para hindi tayo malito. Ano pa po? Para, ano pa po? Ang gamit po nila dito, ano pa pong dahilan? Para alam natin kung anong mga utos na para sa atin or kasama tayo. Amen. Ano pa po? Para malaman natin kung sino yung mga tao na sakop ng mga utos or ng mga pinapagawa ng Diyos na ito. Amen. Ano pa? Para malaman natin yung mga specific na batas or pinapagawa ng Diyos sa bawat dispensation or pagbabaha-bahagi ng salita niya. Amen. At ano pa? Para malaman natin yung pangako niya o yung grace niya sa bawat dispensation po ito. Amen. So, are you ready na i-recap or pag-aralan natin ang 7 dispensation ito? Amen. Praise God. So, let's start with the first. Ano po ang ulit ang Tagalog ng dispensation? Amen. Pamamahagi or pagkakapamamahagi, yan po ang literal po na nakita ko po na Tagalog version or translation niya sa Google. Nung sinerge ko po siya. And paghahati-hati. So tama po kayo na pagbabahagi or paghahati-hati ang ibig sabihin po nito dispensation. Amen. Malinaw po tayo sa word na dispensation.
Tanungin nyo kayong katabi nyo, ano yung Tagalog ng dispensation? Amen. Kasi kung Tagalog siya, ay pag English siya, tapos dispensation yung gagamitin natin, at hindi natin alam yung ibig sabihin nun, hindi natin siya maintindihan or ma-appreciate. Amen. Pero kung alam natin na, ang dispensation pala, pamamahagi, or pagkahati-hati, pagbubuklod-buklod, pagse-separate. Amen. So, kaya pala siya tinawag na 7 dispensation, kasi 7 pamamahagi, or 7 paghahati-hati ng salita, or sa salita ng Diyos. Amen. Amen. In English, ang dispensation po ay distribution or division. Kaya yung distribution kanina, yun yung pamamahagi at yung paghahati-hati, yung division. Okay, ano ulit yung Tagalog ng dispensation? Praise God. Or pagkakabahagi or paghahati. Ayan. Praise God. So, again, ano pong Tagalog ng rightly dividing the Word of God? Ang tamang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yun po yung 7 dispensation. Ayan, let's proceed with the 7 dispensation. Let's enumerate them. Ano po yung unang dispensation na ating napag-aralan? Praise God. Ano po yung una? Dispensation of innocence. Ano po yung pangalawa? Praise God. Dispensation of conscience. Nakikinig po tayo. Hallelujah. Number 3, dispensation of government. Amen. Ano po yung number 4? Ano po yung number 4? Promise. Amen. Praise God. Ano po yung number 5? Praise God. Kailangan lahat po tayo nagpa-participate. Ano po yung number 5? Dispensation of law. Ano po yung pang-anim, number 6? Praise God, dispensation of grace. And lastly, ano po yung pang-7 dispensation or part ng salita ng Diyos? The dispensation of tribulation. Ayan. Dapat meron tayong acronym dito, no? ICGPLGT. Bakit po? Kasi dapat in order po siya. Hindi po pwedeng mauna po yung yung tribulation sa conscience. Hindi po pwedeng mauna yung government sa innocence. Hindi po pwedeng mauna yung grace sa law. Amen. Kasi ito po ang tamang order ng parte ng salita ng Diyos. Nasaan po ang salita ng Diyos? Nasaan po natin makikita ang Word of God, ang salita ng Diyos? It's in the Bible. Okay. So the Word of God is found in where po? The Bible. And if we are going to divide the Bible in 7 particular parts, ito po ang kanilang magiging rightly division. Amen? Ulitin ko po kung hahatiin po natin ang Biblia sa 7 parte, itong 7 po nabanggit na dispensation, ang tamang pagkakabaha-bahagi nila at ang tamang pagkakasunod-sunod po nila. Amen. So ang una po, innocence. Sino po ang mga taong involved dyan? Adam and Eve. Amen. Sa conscience, sino po? Nag-start po kay Cain and Abel hanggang sa time po ni Noah. Amen. Sa government, kanino pong time yan? Tower of Babel o yung pagtatayo ng tore na pinakamataas na building na kanilang ginawa para hindi sila lalayo sa toreng yun at hindi sila maghiwa-hiwalay or mag-separate. Dispensation of promise, kaninong panahon po ito? Panahon po ni Abraham. Amen. Dispensation of law, kanino po yan? Kay Moses. Praise God. Sa dispensation of grace, kanino naman po yan? Tiny Jesus Christ. Amen. And finally, sa tribulation, kaninong time po ito? Sino kaya yung mga nandito pa sa tribulation? Amen. Ang tribulation ay mangyayari po yan after po ng
rapture at second coming. Okay? So, ang tribulation will happen kapag tapos na po yung period of grace. Amen? Period of grace, ibig sabihin yung panahon ngayon na we all need to accept Jesus Christ as our personal Lord and Savior para tayo ay maligtas sa impyerno at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Bakit po? Pag natapos na po yung dispensation or period of grace, magkakaroon na po yung tinatawag na rapture. Amen? Yung mga Christian na buhay pa po sa time ng rapture ay pupunta na rin po sa langit, hindi na po sila mamamatay. And second coming is yung pagbabalik po ni Jesus sa lupa. At magkakaroon po ng great suffering or great trouble sa part po ng mundo po na tribulation. And I hope lahat po tayo ay wala na po sa lupa or sa earth kapag dumating po ang tribulation. Amen. Praise God. Okay, so let me introduce to you to this so-called PLSPG. Okay, ano po itong PLSPG? Ang PLSPG po, ito po yung gagamitin natin na mga category or hahanapin natin sa bawat dispensation para po makilala or matukoy po natin ang pagkakaiba-iba ng mga dispensation po na ito. Amen. So ano po ibig sabihin ng letter P sa PLSPG? It's, number 1, people involved. Okay? So, sa bawat dispensation, titignan natin kung sino ang mga taong involved or kinausap ng Diyos or binigyan ng utos or ng batas na ito. Amen? At majority po sa kanila ay nabanggit na natin kanina habang in-enumerate po natin yung 7 dispensation. Again, ano po yung unang hahanapin natin? Letter P? People or the people involved in this dispensation. Ano po sa tingin niyo yung letter L? Love. Ano po? Love. Ano pa po? Praise God. Ano pa po makikita natin kailangan natin makita sa dispensation? L is? Amen. Law. Tama po yung love, but we are going to check also yung bawat law or batas or utos sa dispensation na ito. Amen. Kasi po sa bawat dispensation, iba-iba po ang utos or ipinapagawa ng Diyos sa bawat people na involved dito. Amen? Malinaw po yun? Ano po yung P? People involved. Ano po yung pangalawang hanapin natin? Law. And third na hanapin natin letter. Sorry, nakita ko. sorry. Na-excite. Ano po yung S? Wait na kasi dapat hindi nyo makita. Okay, ano po yung S? Sin. Okay, so after natin malaman yung batas or yung utos, titignan natin kung ano yung naging sin or S or naging kasalanan nila sa dispensation na ito. Amen? Praise God. So ano yung P? People involved. Yung letter L? Law. Yung S? Sin or kasalanan. Ano naman po yung P? Pakilasan niyo po, ganun po. Kasi nakita niyo na, praise God. Okay, ang letter T po na hahanapin natin ay ano yung naging punishment or parusa sa kasalanan na kanilang ginawa dahil sa paglabag nila sa law or utos na yun at kung sino ang mga mapaparusahan sa law or utos na yun. And finally, ang pati yung mga hanapin natin sa bawat dispensation ay yung letter G. Amen. Ang letter G po ay ang grace or ang ginawa ng Diyos sa bawat dispensation na ito. So, malinaw po? Okay. So, alam niyo na po yung 7 dispensation. Amen? Na memorize niyo na po kayo by heart in order. I hope so kasi kailangan dapat maglabas po kayo ng notebook, ng ballpen, ng pagsulat nyo or sa cellphone nyo kasi kailangan po maisulat nyo po ito. Picturean nyo na lang po para mas mabilis. Praise God. Ano po ulit ang ibig sabihin ng PLSPG? Ano po yung P? Praise God. Yung L? Yung S? Yung T? And yung G? Praise God. Ayan. Palakpakan naman po yung mga sarili nyo, praise God, for being so active
And participative, ayan. Parang feeling ko na-miss niyo pong pumasok sa school. Kasi diba, one week na suspended yung ating pasukan at ngayon ay nagbabalik tayo sa pag-aaral. Napakasarap po mag-aaral. Amen. Lalo na po kung salita ng Diyos sa ating pinag-aaralan. Amen. So, yan po ang ating hahanapin. People, law, sin, punishment, and grace. Ayan. So, para po madali po nating maalala ang bawat dispensation po na ito, bibigyan po namin kayo ng key terms. Okay? Ng key terms sa bawat dispensation. Ano itong key terms na ito? Para po makita nyo po yung pinakapunto po ng isang dispensation, isipin nyo lang po itong key terms na ito para ma-recall nyo na po kung patungkol po saan ang dispensation na ito. Amen po. Ano yung number 1 dispensation? Innocence. Okay. Para po hindi natin makalimutan yung dispensation na yan, sino po ang ating kikilalanin or aalalahanin na bida sa part po na ito ay si Adam and Eve. Ayan. So kapag ka-dispensation of innocence, isipin niyo lang po yung panahon na purely innocent ang tao sa mundo at dadalawa lang sila. Purely innocent, bakit po? Dahil never pa po silang nagkakasala o gumawa ng kasalanan. Amen? Ang unang kasalanan sa mundo ay nakumit ng dalawang tao ito, si Adam and Eve, at ito ay ang pag-disobey or pagsuway sa utos ng Diyos na huwag hawakan or kainin ang fruit of tree of knowledge of good and evil. Amen. Kaya nga sabi ko, napakaganda nung response song natin sa choir. Kasi ano po yung pinawin nila kanina? Trust and obey. Again, ang highlight na naman po ng message na ito ay magtiwala sa Diyos at sumunod sa Kanya. Amen. Kasi sabi ko nga kung hindi sana sumuway ang mga taong ito, baka nandun pa rin tayo sa dispensation of innocence at hindi na po tayo na po aabot ng tribulation. Ayan. Ano po ulit yung second? Dispensation of conscience. Pag sa dispensation po na ito, sino po or ano po yung highlight na alalahanin natin sa part po na ito ng Bible? Sa dispensation of conscience, okay. Sino po yung para ma-recall nyo po, kasi kapag innocent, sino po yung maalala natin doon? Adam and Eve. Kapag conscience, sino po? Ano po? Kainin na Abel. And then, aside sa kanya, yung mas pinaka-ginamit ng Diyos para iligtas sila, si Noah at ang pagbaha. Okay? So, kapag maalalahanin po natin yung dispensation of innocence, ang pinaka-tragedy or highlight po na nangyari dyan ay yung pagbaha. At naligtas ang mga tao dahil sa ginawang ark. Amen? Na pinagawa ng Diyos kay Noah. Yun po yung dispensation of conscience na kung saan ay ang konsensya po na ibinigay ng Diyos sa mga tao ang kumikilos para gawin nila ang tama o mali. Amen? Kaya nga sa batas, mayroon tayong mga tinatawag na mala in se, or by in its sense, it's really wrong. In other words, kahit hindi mo turuan ang tao, alam niya na by nature na mali ang bagay na yon. Okay? Ibig sabihin, hindi kailangan ng batas para sabihin na bawal ito. Yun yung mga mala in se. By nature, they are considered crime even without a law. For example, ang pagpatay ng kapwa-tao, is it a crime or kasalanan po ba yun? Ang pagpatay ng tao, amen, hindi na po natin kailangan ng batas or ng paalala sa tao para sabihan na bawal or masama ang pumatay or manakit po ng ibang tao. Amen. Praise God. So again, sino po yung aalalahanin natin sa dispensation of innocence? Innocence po muna, si Adam and Eve. Amen. At ito po ay nangyari saan? Sa Garden of Eden. Amen. Ang conscience, kapag gusto niyo pong ma-recall agad ang conscience, sino po ang ginamit talaga ni Lord doon? Si Noah at
ang nangyari po ay ang pagbaha or ang flood. Okay, what's the third dispensation? Praise God. Government. Kapag sa government naman, ano yung iisipin natin na key term para maalala natin agad yung dispensation po na ito? Ano po? Pakilakasan po. Tower of Babel. Amen. Ito na po yung time na tapos na po yung baha. Okay, tapos na po yung baha. At ang ipinapagawa ng Diyos sa mga tao ay humayo sila at magpakarami at pangalagaan ang bawat lupalop ng mundo at alagaan ng mga halaman at puno sa buong mundo. Pero sinuway po nila yun, hindi po sila nag-separate or naghiwa-hiwalay. Sila po ay nagstay sa isang lugar at nagtayo po sila ng tore doon. At doon na po nagsimula ang unang government or form of government sa mundo. Amen? In other words, parang iisang gobyerno ang nag-govern sa buong tao, sa buong lupalop ng mundo. Unlike ngayon, marami na pong bansa at marami na pong government. Kasi ang bawat bansa ay may kanya-kanyang government. Pero nung time na ito, ang pinakakauna-unahang government sa naitala sa Bible ay naganap noong itinayo ang Tower of Babel. Amen! Ano ulit ang alalahanin natin para maalala natin ulit yung dispensation of government? Amen. So sa innocence, ano po? Sa conscience? Government? Praise God. Ano po yung pang-apat naman na dispensation? Praise God. Sino po ang dapat nating alalahanan na binigyan ng promise sa dispensation po na ito? Si Abraham. So, ang key term natin for promise ay si Abraham. Praise God. Number 5, ano po yung panglimang dispensation? Law. Para maalala po natin yung law, ano po ang magiging key term or terms po natin dito? Amen. Si Moses at ano pa po? Yung 10 commandments na ibinigay ng Diyos kay Moses. So, yun po yung panahon ng dispensation of law. Praise God. Sa number 6, ano po ito? Na-highlight po ito ng ating speaker, si Pastor Noel. Amen. Sino po ang alalahanin natin sa dispensation of grace? Si Jesus. Amen. And finally, sa last dispensation, ano po yung panghuli na dispensation? Tribulation. And for this tribulation, ano po yung key term? Or sino po yung ano po yung incident na dapat nating maalala para madali po nating ma-identify na ito na yung dispensation of tribulation. Ano po? Pakilakasan po. Dahil naririnig ko po yung tamang sagot, rapture and second coming. Amen. Pwede bang practicein nga natin kung para hindi po ako mahirapan na explain isa-isa para may key term na tayo agad. Okay, number 1. Dispensation of innocence. What is our key term? Praise God. Second. Pero ano po muna yung dispensation? Ano po yung second? Conscience. At sino po yung alalahanin natin sa conscience? Noah and the flood. Praise God. Ano po yung third? Okay. Pag government, ano yung alalahanin natin dyan? Praise God. Ano yung number 4? Sino po yung alalahanin natin? Praise God. Ano po yung number 5? Praise God. Sino po yung alalahanin natin? Praise God. Number 6? Sino po yung alalahanin natin? And finally, last dispensation. At ano po yung alalahanin natin? Pakipalagpakan naman niyo po yung nasa. Praise God. Alam ko po, miss nyo na talaga pumasok. Amen. Kapag nagpa-quiz tayo mamaya, sigurado perfect nyo po ang ating exam. Amen. At lahat po tayo ay pasado at with highest honors. Amen. Praise the Lord. Ayan. Okay, tignan natin kung kakayanin nyo pa po ang mga next na challenge natin. Dahil padami po itong ating mga information. Okay. So, nakita na natin yung key terms sa bawat pitong dispensation. Ngayon naman po, iisa-isahin natin ulit yung dispensation
At hahanapin natin yung PLSTG. Malinaw po? Ano po yung P? People. Yung L? Law. Yung S? Sin. Yung T? Punishment. Hindi ka lang ano po yung P? Yung G? Grace. Praise God. Okay, let's test your knowledge and information for the first dispensation. So for this first dispensation, sino ang tao or mga people na involved? Praise God. Palapakan niyo po yung sarili niyo. Tama po. Next question. Ano po yung law or utos sa dispensation po na ito? Ano po? Ano yung utos ni God? Huwag kainin ang mansanas. Huwag kainin ang prutas. Tama. Praise God. Ang utos po dito ay don't eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Yan lang po yung law, iisa lang po. Amen. At sino po yung kausap ng Diyos po dito? Si Adam and Eve. Okay, let's now go with letter S. Ano yung S? Sin. Sin. Ano po yung naging kasalanan or sin sa dispensation of innocence? Sumuway sila. Kinain nila yung prutas. Amen. So the sin here is disobedience and they ate the forbidden fruit of tree of knowledge of good and evil. So klaro pa po tayo sa unang dispensation. Malinaw po tayo sa people, law, and sin. Amen. Okay, now, question. Ano naman po yung naging parusa or punishment sa dispensation po na ito? Ano po? Pinalaya sila sa Garden of Eden. Ano pa po? Ano pa po ang naging parusa dahil sa kanilang disobedience? Nahirapang manganak ang babae at nahirapang maghanap buhay o magtrabaho ang lalaki. Amen. Ano pa po hindi pa po nasasagot yung gusto ko pong marinig na parusa dito sa ano po? Amen. Separation from God. Ano pa po? Kamatayan. At yung kamatayan na yun, so-called spiritual and physical death. Amen? Kasi di ba, dahil sa kasalanan ito, hindi naman literal na namatay si Adam and Eve, pero spiritually speaking, they died. Amen? Kaya nawala yung spirito ng Diyos sa mga tao dahil sa kasalanan ito. At ano ang epekto nun? Sila rin po ay, aside from spiritual death, sila rin ay magsisimula na po ang physical or literal na kamatayan po ng tao. Amen. So yun po ang naging parusa. Nawala po ang espiritu ng Diyos sa mga tao dahil sa kanilang pagsuway sa utos ng Diyos. And last, ano po yung G? Grace. At ano po ang naging grace or ginawa ng Diyos sa dispensation po na ito? Pakitanong po yung mga katabi nyo. Ano ang naging action of grace or ginawa ni God dito sa dispensation po na ito? Mag-isip-isip po tayo para gumana-gana po yung ating mga isipan. Para magamit po yan. Kasi pag hindi po tayo nag-iisip, mas prone po tayo magkaroon ng Alzheimer's disease. Naniniwala po ba kayo doon na pag hindi na raw tayo nag-iisip, mas madali na raw tayong makabaw? Amen. Mas madali na raw tayo maging makakalimutin. Amen. Kaya kailangan natin paganahin yung ating mga kaisipan, lalo na kapag ang iisipin natin ay yung mga pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen. So ano ang grace na ginawa ng Diyos dito? Ano ang Sister Beth? Ano po yung grace? Ano po yung ginawa ni God sa time na to? Nung lumabas na po sila, di ba? Nalaman nila na hubad na sila. Amen. Praise God. Dahil nga sa kasalanan nila, nakita nila na sila ay hubad. Pero noon, hindi naman nila yung pinapansin. Pero ano ang ginawa ng Diyos sa kanila? Binihisan. Amen. Binihisan. God gave them animal skin to cover their sin and their body. So yun po ang naging grace or ginawa ng Diyos sa dispensation na ito. Despite sa
suway or disobedience ni Adam and Eve, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para matakpan ang kanilang mga kasalanan. Amen? Ano ang ginawa ng Diyos? Pumatay siya ng hayop. At ang hayop na ito, hindi natin alam kung ano po. Pero, nang dahil sa kasalanan na ito, ay kailangan may mamatay. Amen? Kasi nung hindi pa po sila nagkakasala, hindi naman po pinapatay ang mga hayop kasi hindi naman kinakain sa Garden of Eden ang mga hayop. Amen? Dahil doon ang pinakain ng nila ay fruits and vegetables. Yung mga prutas pa lang ay enough na para sila ay mabuhay. At ang mga hayop ay kakampi or inaalagaan or kasama ni Adam and Eve sa Garden of Eden. Kaya hindi nila ito kailangan kainin dahil ang pinakain din ng mga hayop ay yung mga makikita mismo sa Garden of Eden. Pero dahil sa kasalanan ito, kailangan pumatay ng hayop para ang balat ng kaala na yun ay ang maging pantakip sa kanilang kasalanan at sa kanilang katawan. At ganoon din po ang gagawin ni Jesus. Amen? Siya po ang isa-sacrifice na papatayin para pagtakpan ang ating mga kasalanan. Amen? So, okay na po tayo sa dispensation of innocence. Ano po ulit yung, sino po yung people involved? Ano po yung law? Amen. Ano po yung kasalanan? Praise God. Ano po yung naging parusa? At ano po yung grace o ginawa ni Lord? Praise God. Thank you, Lord. Okay, let's proceed with the second dispensation, which is, ano po? Conscience. Ano po yung P? People. Praise God. Sino po ang mga taong involved sa dispensation of conscience? Praise God. Nagsimula na po ito paglabas na ni Adam and Eve sa Garden of Eden, kaya kasama pa rin po dito sa conscience or dispensation of conscience si Cain at Abel. Amen. Hanggang sa tawagin ng Diyos si Noah para iligtas ang mga tao sa kanilang unrighteousness. Amen. Ayan, tignan niyo po. Ano po ang ginawa ni Cain kay Abel? Pinatayin niya. Sa panahon po ito, ang kumakausap po sa mga tao para gumawa ng tama o sumunod sa ipinapagawa ng Diyos ay ang kanilang ano po? Ano po ang pinapagana? Konsensya. Amen, yung conscience. Kaya si Cain, kahit hindi sabihin sa kanya na huwag mong papatayin ang kapatid mo, alam niya yun na sinasabi sa kanya ng conscience niya o ng konsensya niya na mali ang patayin ang kanyang kapatid. Amen. Kaya nga po diba sa knowing God's will, ano po yung 5C? Sa 5C po ng knowing God's will, pasok po doon ang conscience. Amen. Bakit po? Dahil sa pagtukoy ng ipinapagawa ng Diyos sa iyo, kailangan pag gagawin mo ito, malinis yung konsensya mo o hindi ka ginagambala o ginugulo ng konsensya mo sa bagay na nais mong gawin o ipinapagawa ng Diyos sa iyo. Amen. Naalala niyo yung safeguard. Yung commercial ng safeguard, di ba? Madalas sila yung may conscience. Tama ba? Safeguard ba yung commercial na yun? Yung parang meron siyang shadow na sinasabi sa kanya na gawin mo to, gawin mo yan. Okay. Ano po ang utos dito na law? Dahil ito sila po ay pinapairan ng conscience, they have to obey their conscience or follow their conscience. Amen. So nakita niyo po sa panahong ito, ano po yung dapat gawin ng mga tao? Sundin ang kanilang konsensya. Ano yung utos nung sa una? Adam and Eve? Huwag kakainin yung fruit. Dito po, they have to follow their conscience. Amen? Yung konsensya po nila na maging righteous or matuwid. Amen? Subalit ano ang naging sin or kasalanan sa conscience po, sa dispensation of conscience? Ano po? Murder, amen, of course. Ano pa po? Sila po ay pumatay. So, ang mga bagay na yun ay, ano pa ang term natin doon? The people became unrighteous. Amen? Ang ibig sabihin ng unrighteous,
hindi na sila naging makatwiran or makatarungan or maging tama ang kanilang mga ginagawa. Amen. Kaya nga nung panahon na ito, ang tinawag na lamang ni God ay sino po? Si Noah. Dahil ano sabi sa Bible, siya na lang ang namubuhay ng kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Amen. Sa Bible, English version, siya na lang ang namumuhay righteously among all the people on earth. Amen. Siya na lang ang sumusunod sa kanyang konsyensya at hindi pinapahamak or sinusuway ang mga utos ng Diyos na hindi naman ibinigay literally pero ipinasok yun sa kanilang mga puso bilang part ng ating konsyensya. Amen. Malinaw po ano po yung utos dito? Obey or follow your conscience. And the people became unrighteous. So ano po ang naging punishment po dito? Ano ang naging parusa? Nung naging makasalanan na po ang mga tao sa mundo. Ano po kamatayan? Kamatayan sa pamamagitan ng ano po? Ng baha. Okay, so ang parusa po dito ay yung tinatawag na the flood. Ayan, na nagkaroon po ng baha sa buong mundo at ang nabuhay na lang ay si Noah at yung kanyang pamilya na sumakay sa ark na ipinagawa sa kanya ng Diyos. Amen. Kaya yung color white po dyan, yung Noah at the flood, yan po yung ating keepers. Amen. Kaya yung number 1 sa innocence, ano po yung naka-color white doon? Adam and Eve. Kasi sila yung keepers natin. Okay, last question. Ano po naman yung grace o ginawa ng Diyos sa dispensation of conscience? Ano po? Preservation of Noah's family. Through what? Sa pamamagitan ng ano? Ng ark. Amen. So, ang naging grasya o ang ginawa ng Diyos dito ay they can be saved through the ark. Amen. So, if they want to be saved, gumawa pa rin ang Diyos ng paraan para sila ay maligtas despite the flood. At ano po ang grasya na ginawa ng Diyos sa dispensation of conscience? The ark. Amen. Kaya nga diba, sa ating pag-aaral ng Old Testament, the ark is like Jesus Christ. Amen. Na kung sino man ang mga papasok sa loob ng ark ay mabubuhay, maliligtas at hindi mamamatay. Amen. Nakita niyo po yung grace po na yon sa dispensation of conscience? Malinaw po? Okay, question. Ano po ulit yung grace ni Lord sa dispensation of innocence? Para makita niyo yung difference. Ano yung grace na ginawa ni Lord sa innocence? Praise God. Ano po? Ano po? Amen. Pumatay po siya ng hayop or ng animal para yung balat ng hayop na yon ay ang maging covering or cover ng kasalanan ni Adam and Eve. Yun po ang grace o ginawa ni God sa kasalanan ni Adam and Eve. Amen. Dito naman po, ano ang kanyang naging daan para maligtas? Through the ark, yung pinagawa na kay Noah. Praise God. So, let's review. Pagtatago ko po siya. Ano po yung second dispensation? Conscience. Sino po yung people involved? Amen. Ano po yung utos? Yes. Praise God. Ano po yung naging kasalanan nila? Amen. Naging makasalanan po ang mga tao dahil hindi na nila sinusunod ang kanilang conscience. At ano po yung naging parusa? Dahil naging makasalanan na yung mga tao sa mundo, the flood. Kaya namatay po sila literally. In fact, nung nire-research ko po ito, sinasabi po nila na ang talagang pumatay sa mga dinosaur ay yung flood. Dapat ko totoo po yun na. Kasi diba, totoo naman na may mga dinosaur na nabuhay sa mundo. Naniniwala po kayo sa mga dinosaur. Totoo po kasi nahukay po yung kanilang mga buto. Amen. Nahukay yung kanilang mga buto na malalaki po silang creature, pero namatay nga po sila. And based sa napanood ko po at nabasa ko po, probably daw sila ay namatay because of this great flood
na nangyari po sa buong mundo nung time ni Noah. So that's the punishment. And what's the grace of God? Through the ark. Amen. Palapakan niyo yung sarili niyo, nakakadalawa na po tayo. Lima na lang mga kapatid. Kapit-kapit lang po tayo. Ayan. Ano po yung number 3? Kaya pa po ng powers natin. Ano po yung number 3? Government. Ano po yung key term natin? Tower of Babel. Okay, so question. Ano po yung P? People. Sino po ang tao na involved dito, mga people? Sino po? Sino po ang people na involved po dito? Praise God. Of course, kasama si Noah at yung mga anak niya dahil nabuhay sila. So, the people involved in this dispensation are the people after the flood. Sino yun? Sina Noah hanggang sa dumami sila at itaguyod o itayo nila ang Tower of Babel. Amen. So, nakikita nyo ngayon ang duration ng dispensation of government. Yung nawala na po yung flood. At sino po yung mga tao natira? Sino po? Mga anak ni Noah at yung mga anak niya. Hanggang sa dumami po sila at nagtayo po sila ng Tower of Babel. So again, ano po ang key term natin sa government? Tower of Babel. Para malaman niyo po yung government, alalahanin niyo lang po yung Tower of Babel. Question, ano yung key term natin sa conscience? Amen. Yung ibang tipo nagsasalita. Ano po yung dispensation natin sa conscience? Noah and Atlas. Hindi ba mas madaling maalala kapag alam mo yung key term? Kung ano yung nangyari sa conscience? Di ba? Kasi kapag hindi natin alam na ito pala yung time ni Noah nung nagkabaka, mahirap hanapin yung conscience. Amen. Yung innocence, ano po yung key term natin? Adam and Eve. And for this government, Tower of Babel. Amen. Huwag po kayo mag-alala kasi para sa akin ang mahirap talaga yung first 3. Yung innocence, conscience, and government. Kasi yung promise, alam na natin yun, si Abraham yun, di ba? Tapos yung law, alam na natin si Moses yun. At yung grace, of course, si Jesus. Tapos yung tribulation na lang, additional information mamaya hanggang sa matapos natin. Okay, so what's the law? Ano ang utos ng Diyos sa mga tao sa panahong ito? Nung sinayo nila ang Tower of Babel. Ano po? Narinig ko po yung tamang sagot. Scatter, spread, ano pa po? Amen. So, they have to scatter and subdue the earth. Ibig sabihin, sakupin or pamahalan ang buong lupalop ng daigdig para po pangalagaan ang bawat lupa, ang mga halaman at puno sa buong mundo. Amen? In fact, kung titignan niyo po yung sa Old Testament, nung kinreate po ang tao, makikita natin na yun po ang pinaka-purpose kung kaya ginawa sina Adam and Eve, kung kaya ginawa ang tao para po maging tawag dito, ano yung specific term sa English? Yung tagapangalaga sa Tagalog, tagapangalaga ng halaman at ng mga hayop sa mundo. Katiwala, ayun yung term, katiwala. Steward, ayun, praise God. Tignan nyo, nakikita nyo ngayon na dapat we take care of the environment, of our nature, of the plants and the animals, amen. Pero ano ginagawa po natin? Yung mga lupa, ginagawa ng subdivision, amen. Yung mga puno, pinuputol, hanggang sa magkaroon po ng baha. So tayo rin po ang nagsasuffer ng consequence ng ating maling pamamahala or pagkakaroon ng tiwala ng Diyos sa atin sa pangangalaga ng mundo ito na ibinigay at ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Praise God. So ano po yung S or sin nila sa government? Amen. Disobedience po ulit because they did not scatter, hindi po sila naghiwa-hiwalay at gumawa pa po sila ng Tower of Babel. So yun po ang kanilang naging kasalanan. Dahil ang utos po maghiwalay or humiwa-hiwalay sila pero hindi sila nag-scatter. So question, ano ang naging parusa ng Diyos? Amen. Praise God. Ano po yun? Pakilakasan po, naririnig ko po yung tamang sagot. Nagkaroon po ng different languages. Nagpaulan po ng apoy ang Diyos sa Tower of Babel at ang mga tao po ay nagsalita
sa iba't ibang lingwahe. Amen? So, a fire was set on the Tower of Babel, and the people spoke in different languages. Amen? So, nakikita nyo na doon sa panahon ng Tower of Babel, sa dispensation of government, ilan ang salita lang sana ng mga tao. Iisa lang ang lengguwahe. Iisa lang ang wika o ang salita ng lahat ng tao. Pero dahil sa ayaw nilang mag-scatter or maghiwa-hiwalay, sila po ay pinaulanan ng apoy at nagsalita ng magkakaibang lengguwahe or wika. Kaya ano pong nangyari? Nagsama-sama po yung mga tao na pare-pareho po yung lengguwahe or language na kanila sinasalita. Amen. And last question, ano po ang naging grace or ginawa ng Diyos dito po sa dispensation po na ito? Ano po ang naging grace, ang ginawa ng Diyos sa dispensation of government na naging positive na advantage ng action na ginawa ng pagpapaulan ng apoy sa Tower of Babel? Amen? Ang grace po dito ay, because of that, different nations with different languages were created to take care of the earth. Amen? So ito po yung sinasabi na sometimes akala mo parusa yung ibinibigay sa'yo ng Diyos. Pero mayroon palang purpose or para pala sa ikabubuti natin yun, kaya tayo binigyan ng Diyos ng ganun na parusa or pagsubok or pamamaraan ng pagdidisiplina. Amen? Kasi yung pinaulanan po ng apoy ang Tower of Babel, dyan na po nagkaroon ng iba't ibang bansa. Iba't ibang bansa na nagkaroon ng iba't ibang languages o lingwahe, kung kaya ang bawat lupalok po or continent po ng mundo ay mayroon na pong namamahala. Amen? Kaya nga we have 7 continents. We have South Africa, we have America, we have Europe, we have Asia, and we also have Australia. Ayan. So, still, makikita natin yung grace ni Lord dahil sa nangyaring iyon ay nagkaroon po ng magkakaibang bansa, ng magkakaibang nation, na may magkakaibang languages, na makamahala or mag-take care na po sa ating mundo. Malinaw po? Okay, review po tayo ulit sa third dispensation. Ano po yung P? People. Sino po yung people involved dito? Amen. People after the flood, no pagbaka until the establishment of Tower of Babel. Ano po yung law or utos? Amen. Scatter is subdue the earth. Ano po yung naging kasalanan? They did not scatter and they built the Tower of Babel. And because of that sin, ano po yung naging punishment or parusa? Amen. A fire was set on the tower and they spoke in different languages. That was the punishment po sa kanila, literal po na parusa, para po masira po yung Tower of Babel na yun at maghiwa-hiwalay sila. But still, because of that, what's God's grace or action po dito sa government? Different nations with different languages were created to take care of the earth. Amen. Okay, so ano na yung naunang natapos natin na dispensation? Ano yung number 1? Innocence. Amen. Ano yung pangalawa? Conscience. And finally, number 3? Government. Ayan. So, I am being convicted by the Lord na itigil na po ang message po ngayon dito dahil kukulangin na po talaga yung oras at alas 4 na po. So, be back next week dahil isa-isahin po natin ang PLSPG naman ng law, ng grace, ng tribulation. Nagkulang pa ako. Wait lang. Ano ba yung number 4? Promise muna pala. Ng promise, ng law, ng grace, at ng tribulation. So, meron pa po tayong 4 na hahati-hatiin para po nauunawaan na natin ang rightly division or rightly dividing the Word of God. Malinaw po? Okay, so balik po kayo next week, please, para po talaga
ma-catch all at makita na natin yung pinaka-overview ng rightly dividing the Word of God. At dyan po nagtatapos ang ating message. Thank you so much. To God be the glory. Ayan, siguro assignment nyo na lang para pwedeng yung apat na natitirang dispensation, hulaan nyo nga kung ano yung PLSPG nila. Para pagbalik ngayon to next Sunday, titignan natin kung yun din yung ipa-flash natin sa screen. Okay? So for example, yung number 4 na dispensation? Promise. Okay, so hanapin nyo kung ano yung people involved, ano yung law, tapos ano yung sin, ano yung punishment, at ano yung naging grace doon sa dispensation of promise. Amen? At ganoon din po sa law, sa grace, at sa tribulation. Amen? Assignment nyo po yan ha. Okay po, isulat nyo po sa papel. Thank you po, God bless.